Dear Admin, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng mga kwentong OFW. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Irene. Nasa late 30s na po ako at isa akong OFW dito sa Dubai. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito. Pero sa totoo lang, inabot ako ng ilang taon bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang lahat. Hanggang na ngayon, kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin, kinikilabutan pa rin ako. Hindi ko alam kung may maniniwala, pero lahat ng sasabihin ko ay totoong nangyari sa buhay namin bilang pamilya rito sa ibang bansa. 7 taon na po kaming nandito noon ng asawa ko. Domestic helper po ang naging trabaho ko, habang ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa una, masasabi kong maayos naman ang buhay namin dito. Hindi man marangya. Sapat para makapagpadala sa pamilya sa Pilipinas at unti-unting mabuo ang mga pangarap namin para sa aming anak. Noong unang dating ko sa UAE, doon muna kami tumira sa maliit na flat ng pinsan ng asawa ko sa Sharjah. Luma na po ang building na yon. Studio type lang siya na nilagyan ng partition para magkaroon ng kaunting privacy. Siksikan ng mga gamit at halos dikit na ang kama sa maliit na kusina. Pero hindi kami nagreklamo. Sa totoo lang, masaya pa nga ako noon dahil sa wakas ay magkasama na kami ng asawa ko sa ibang bansa. Madalas lang ay maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi dahil malayo ang trabaho niya. Ako naman ay naghahanap pa lamang noon ng mapapasukan. Habang naghihintay sa mga interview na inaplayan ko online mula pa sa Pilipinas, ako ang naiiwan mag-isa sa flat. Doon nagsimula ang unang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang umaga, kakaalis lang ng asawa ko papasok sa trabaho. Nagsimula na akong maglinis at maghanda ng pagkain nang biglang may tumunog sa doorbell. Napahinto ako. Akala ko ay baka may delivery o baka may kapitbahay na may kailangan. Kaya agad akong lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Wala. Walang tao sa labas. Sandali akong natigilan, pero pinilit kong isipin na baka may batang napagtripan lang ang pinto namin. Binaliwala ko yon at bumalik sa ginagawa ko. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang muling tumunog ang doorbell. Mas malakas na parang sinasadya. Mabilis akong lumapit ulit sa pinto. Muli, wala na namang tao. Doon na ako kinabahan. Tinawagan ko agad ang asawa ko at sinabi ko ang nangyari. Sinabihan niya akong huwag na huwag bubuksan ang pinto at baka raw may mga taong nanggugulo lamang sa building. Sinunod ko siya. Pero simula noon, halos araw-araw nang nangyayari iyon. Tuwing mag-isa ako sa flat, laging may nagdo-doorbell. Minsan 1 beses, minsan 3, minsan sunod-sunod na parang may gusto talagang pumasok. Ang pinaka nakakatakot, isang hapon habang nagluluto ako, narinig ko na naman ang doorbell. Sa pagkakataong yon, hindi ako agad lumapit. Napatingin muna ako sa ibaba ng pinto. Doon ko nakita ang isang anino. May anino ng paa sa ilalim ng pinto. Malinaw na malinaw, parang may taong nakatayo sa labas. Mabagal akong lumapit at sumilip sa peephole. Walang tao, walang anino, walang kahit sino sa hallway. Parang may kung anong gumapang sa likod ko ng mga oras na yon. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko. Simula noon, hindi na ako mapakali kapag umaalis ang asawa ko. Tuwing maririnig ko ang tunog ng pinto, bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Sinubukan kong lagyan ng foam ang mismong bahagi ng doorbell para kahit pindutin ay hindi masyadong tumunog, pero hindi iyon nakatulong. Nagsimula naman ang pagkatok. Mahina sa una, tok, tok. Pagkatapos ay mas lalong lumalakas, tok, tok, tok. Parang may taong naiinip sa labas. Isang araw, bandang hapon, mag-isa na naman ako. Tahimik ang buong flat. Biglang may kumatok ng sunod-sunod.
Tok, 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 tok. Napaupo ako sa gilid ng kama sa sobrang kaba. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay hindi normal ang nasa labas ng pinto. Mabagal akong lumapit. At bago ako sumilip, napatingin muna ako sa ilalim ng pinto. Nandoon na naman ang anino. Pero sa pagkakataong yon, hindi ito gumagalaw. Nakatigil lang. Parang may nakatayo at naghihintay. Dahan-dahan akong yumuko para sumilip sa peephole. Wala na namang tao. Walang laman ng hallway. Doon ko unang naramdaman na parang may kung anong hindi ko nakikita ang palaging nagpaparamdam sa akin. Nang gabing iyon, pag-uwi ng asawa ko, mahigpit ko siyang niyakap. Sinabi kong ayoko nang maiwang mag-isa sa flat. Pero kailangan naming magtiis. Kailangan naming mag-ipon. Kailangan naming kayanin bilang OFW. Akala ko noon hanggang doorbell at katok lang ang mararanasan ko. Hindi ko alam na ang mga sumunod na gabi ang mas hindi ko malilimutan. Dahil isang gabi, sa pagitan ng katahimikan ng hallway at tunog ng hangin dumadaan sa ilalim ng pinto, may nakita akong aninong hindi na umalis hanggang madaling araw. At doon nagsimula ang totoong bangungot ng buhay ko sa Dubai. Matapos ang ilang linggo ng paulit-ulit na doorbell at pagkatok sa pinto, halos hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing aalis ang asawa ko papasok sa trabaho, pakiramdam ko ay may kasunod na agad na takot sa dibdib ko. Kahit simpleng tunog lang sa hallway, napapatalon ako sa kaba. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko kailanman malilimutan. Pagod na pagod kaming mag-asawa noon. Gabi na nang makauwi siya galing trabaho kaya agad kaming natulog. Nakatulog naman ako ng mahimbing sa una, pero bandang madaling araw ay bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras iyon, pero madilim pa sa labas at tanging ilaw lang mula sa poste sa tapat ng bintana ang bahagyang pumapasok sa loob ng kwarto. Nakahiga ako sa braso ng asawa ko. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napatingin ako sa mukha niya. At doon ako napahinto. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mukha ng asawa ko ay hindi na mukha niya. Sa ilaw na nanggagaling sa bintana, malinaw kong nakita na tila nangingitim ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay mapula. Halos parang nagliliyab sa dilim. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero ang anyo niya ay parang hindi na tao. Parang may ibang nilalang na nakahiga sa tabi ko. Napaatras ako at napasigaw ng mahina. Ha? Sino ka? Halos pabulong kong nasabi yon dahil sa sobrang takot. Bigla namang gumalaw ang asawa ko at nagising. Pagmulat niya ng mata, normal na normal ang itsura niya. Ako ang nanginginig at hindi makapagsalita. Irene, anong nangyari? Tanong niya habang hawak ang balikat ko. Hindi ko agad masagot. Hindi ko maipaliwanag sa kanya ang nakita ko. Paano ko sasabihin sa asawa ko na ilang segundo lang ang nakalipas, ang mukha niya ay parang mukha ng isang nilalang mula sa bangungot. Sinabi ko na lang na baka masama lang ang panaginip ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong gising na gising ako noong mga oras na yon. Hindi iyon panaginip. Pagkatapos ng pangyayaring yon, lalo akong naging balisa sa flat. Pakiramdam ko ay hindi lamang sa pinto may nagpaparamdam. Parang may kung anong sumusunod sa akin kahit sa loob ng bahay. Hindi nagtagal. Kinailangan naming lumipat ng tirahan dahil may nahanap akong trabaho sa Dubai na mas malapit sa city proper. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko, kapag nakaalis kami sa lumang flat, matatapos na ang lahat. Lumipat kami sa isang maliit na bahay sa likod ng isang malaking villa. Mas maayos ito kaysa sa unang tinirhan namin. Tahimik ang lugar at mas malapit sa trabaho ko. Sa unang mga linggo, maayos ang lahat. Wala nang doorbell na tumutunog. Wala nang anino sa ilalim ng pinto. Unti-unti akong bumabalik sa normal. Pero mali ako. Isang gabi, muli na naman akong nagising sa madaling araw.
Mahimbing ang tulog ng asawa ko sa tabi ko. Pagmulat ko ng mata, may kakaibang tunog akong narinig. Sa una, akala ko ay galing sa labas. Pero nang makinig akong mabuti, malinaw na malinaw ang tunog. Parang may naghihila ng mabigat na gamit. Grak, grak. Parang kahoy o bakal na hinihila sa sahig. Nanggagaling ang tunog sa itaas ng kwarto namin. Napaupo ako sa kama. Tahimik ang buong bahay maliban sa tunog na yon. Paulit-ulit. Mabagal. Mabigat. Parang may taong naglilipat ng aparador o mesa sa taas. Kinabukasan, tinanong ko ang asawa ko kung may tenant ba sa second floor o sa unit sa itaas. Sabi niya, meron naman daw sigurong nakatira. Sinubukan kong paniwalaan yon. Pero habang lumilipas ang mga gabi, lalong lumalakas ang tunog. Hindi lang gabi. Minsan kahit hapon. Minsan madaling araw. Lalo na kapag tahimik ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang buwan, nakuha na rin namin ang anak namin mula sa Pilipinas. Sobrang saya ko noon dahil kumpleto na kami bilang pamilya. Pero napansin ko agad ang kakaiba sa kanya. Ayaw niyang pumasok sa kwarto. Kapag pinapasok ko siya para matulog, madalas siyang tumatambay sa may pintuan o sa labas ng maliit na garden. Isang gabi, habang naririnig na naman namin ang tunog ng hinihilang gamit sa itaas, tinanong ko siya, "Anak, may naririnig ka ba?" Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay tumango, "Opo, Mama. Lagi po sa gabi." Nanlamig ang buo kong katawan. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nakakarinig. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito bangungot. May totoong tunog. May totoong nagpaparamdam. Mas lalo akong kinabahan nang minsang tanungin ko ang guard ng building. "May nakatira po ba sa unit sa itaas ng kwarto namin?" Napatingin siya sa akin na tila nagtataka. "Ma'am, wala pong tenant doon. Matagal nang bakante ang unit na yon." Pakiramdam ko ay biglang nanghina ang mga tuhod ko. Kung walang nakatira sa taas, sino ang gabi-gabing naghihila ng mabibigat na gamit? At bakit nagsimula lamang ang lahat nang dumating ang anak ko? Doon ko unang naramdaman na hindi na simpleng takot ang kaharap namin. May kung anong tila sumusunod sa pamilya namin. At hindi pa iyon ang pinakamatindi. Dahil isang gabi, habang natutulog kaming tatlo, nagising ako na parang may dalawang kamay na mahigpit na nakapulupot sa leeg ko. At sa pagkakataong yon, pakiramdam ko ay hindi na ako makahihinga. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing yon, parang bumabalik ang bigat sa dibdib ko. Matapos kong malaman mula sa guard na walang tenant sa unit sa itaas namin, hindi na ako nakatulog ng maayos. Halos gabi-gabi na naming naririnig ang tunog ng hinihilang mabibigat na gamit sa taas. Mas lalong lumakas ang kaba ko dahil pati ang anak namin ay nakakarinig din. Pero ang pinakakinatakutan ko ay nangyari ilang gabi matapos noon. Mahimbing ang tulog naming mag-anak. Katabi ko ang asawa ko at nasa kabilang gilid naman ang anak namin. Bigla akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. Sa unang segundo, hindi ko maintindihan kung bakit. Pagkatapos, ay doon ko naramdaman. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Pakiramdam ko ay may dalawang kamay na mahigpit na nakapulupot sa leeg ko. Nanlalamig ang buong katawan ko. Pilit na pilit kong ginagalaw ang kamay ko hanggang sa mahawakan ko ang braso ng asawa ko. Sa sobrang diin ng kapit ko, nagising siya. "Irene, anong nangyayari sa'yo?" Agad niya akong inupo at niyakap habang hingal na hingal akong humihinga. Hindi ko maipaliwanag sa kanya ang nangyari. Ang sabi ko na lamang, parang may sumakal sa akin habang natutulog ako. Mula noon, sunod-sunod na ang mga kakaibang nangyayari sa flat. Madalas akong magkasakit, lagnat, pananakit ng katawan. Parang laging mabigat ang pakiramdam ko. Minsan kahit walang dahilan, bigla akong nanghihina.
Napansin ko rin na tuwing napapagalitan ko ang anak namin, parang mas lumalala ang kakaibang pakiramdam sa bahay. Parang may hindi natutuwa. Parang may kung anong nagmamasid. Hindi ko na kinaya ang takot, kaya nagpasya kaming lumipat ulit. Akala ko, sa bagong bahay ay matatapos na ang lahat. Hindi ko alam na mas matindi pa pala ang susunod. Dahil sa tulong ng asawa ko, mabilis akong nakahanap ng bagong trabaho bilang kasambahay sa isang pamilyang Pilipino sa Dubai. Maayos naman ang pamilya ng amo ko. Mabait sila. Tahimik ang bahay. 3 kwarto, 1 kusina at 1 banyo. Pero admin, ang banyo na yon ang hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi ito pangkaraniwang banyo. Pahaba ang itsura nito. Parang makitid na hallway na ginawang CR. Mula sa pintuan, kailangan mo pang maglakad ng ilang hakbang bago makarating sa toilet sa pinakadulo. Mataas ang kisame at medyo madilim, kahit bukas ang ilaw. Sa unang araw pa lamang na pumasok ako roon, may kakaiba na akong naramdaman. Parang may kung anong mabigat sa hangin. Parang may nakatitig sa akin. Tuwing naliligo ako, hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Yung tipong habang nagbabanlaw ka, pakiramdam mo ay may kamay na biglang hahawak sa ulo mo. Minsan ay hindi na ako pumipikit kapag nagsasabon. Kahit mapunta ang sabon sa mata ko, mas pinipili kong magmulat kaysa pumikit. Ganon katindi ang takot ko. Isang araw, naglakas loob akong tanungin ang amo ko, "Madam, may kakaiba po ba sa banyo?" Napatingin siya sa akin at ilang segundong natahimik. Pagkatapos, ay ngumiti lamang siya. "Wala naman, Irene. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano." Pinilit kong paniwalaan ang sinabi niya. Pero ilang araw matapos yon, may bumisita sa bahay. Isa itong Pinay na dating helper na doon din tumira noon. Habang nagkakape kami sa kusina, bigla niyang tinanong ako, "Ikaw ba ang bagong kasambahay dito?" "Opo." Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita, "May nagpaparamdam ba sa'yo sa banyo?" Nanlamig agad ang buo kong katawan. "Bakit niyo po natanong?" Napabuntong hininga siya. "May babaeng umiiyak diyan sa banyo. Ilang beses ko yung narinig noon. Minsan habang naliligo ang kasama namin, may humawak daw sa buhok niya. Pero pagmulat niya, wala namang tao. Tubig lang ang laman ng drum." Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko ay bumalik lahat ng takot. Napilit kong binabaliwala. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Halos nagmamadali akong maligo. Habang nagbabanlaw ako, bigla kong naramdaman na parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ng leeg ko. Napapikit ako sa gulat. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ko ay may nakatayo sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero hindi nawala ang pakiramdam na may kasama ako sa loob. Mula noon, nagsimula na naman ang bangungot. Isang gabi, pagod na pagod ako at nakatulog sa kwarto matapos ang buong araw na paglilinis. May 2 kama sa loob at sa gitna ay may malaking cabinet na parang divider. Habang natutulog ako, bigla akong nanaginip. May marahan na tunog ng bola. Tok, tok, tok. Parang may batang naglalaro. Unti-unting lumalapit ang tunog sa akin hanggang sa biglang tumigil. Pagdilat ko sa panaginip, may nakita akong babaeng nakaitim. Nakaabaya. Nakatayo siya sa paanan ng kama ko. Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Sinubukan kong gumalaw, pero hindi ko magawa. Parang nakapako ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At nang malapit na siya sa mukha ko, doon ako tuluyang nilamon ng takot. Dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang paa niya. Bulok. Parang naaagnas. At sa sandaling iyon, bumagsak ang cellphone ko mula sa uluhan, diretso sa balikat ko. Doon ako nagising. Pawis na pawis, hingal na hingal, at nanginginig ang buong katawan.
Pero admin, ang pinakakinatakot ko ay hindi ang panaginip, kundi ang nakita ko sa paanan ng kama ko nang tuluyan akong magising. May bakas ng basang yapak sa sahig at nakaturo ito papunta sa direksyon ng banyo. Noong umagang yon, hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang panaginip ko ba? O ang mga basang yapak na nakita ko sa sahig ng kwarto? Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatitig sa mga bakas ng paa na tila bagong galing sa tubig. Mula sa paanan ng kama, diretso ang mga yapak papunta sa pinto ng kwarto. At ang mas lalong nagpatindig ng balahibo ko, ang dulo nito ay nakatapat sa direksyon ng banyo. Parang may lumabas mula ron. Parang may pumasok sa kwarto ko habang natutulog ako. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, naglakas loob akong kausapin muli ang amo ko. Madam, totoo po bang may nagpapakita sa banyo? Tahimik siya sa una. Tila nag-iisip kung sasabihin niya sa akin ang totoo. Makalipas ang ilang segundo, napabuntong hininga siya. Irene, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang natin pinapansin. Pero dahil pilit kong gustong malaman, tuluyan din siyang umamin. Ang sabi niya, ilang beses na rin daw niyang nakita ang isang babaeng nakaitim na abaya sa loob ng banyo. Madalas, sa madaling araw. Minsan, habang umiihi siya, bigla raw may paa na sumusulpot sa harapan niya. Itim ang damit, mahaba, at ang paa ay parang naaagnas. Hindi raw niya sinilip ang mukha kailanman dahil ayon sa kanya, pakiramdam niya ay mas mabuting huwag niyang malaman kung ano ang tunay na itsura nito. Doon ko naramdaman na hindi na talaga ako ligtas sa bahay na yon. Hindi na ako mapakali kahit sa pagtulog. Halos gabi-gabi akong binabangungot. Halos gabi-gabi ko ring napapanaginipan ang babaeng nakaabaya. Kaya matapos ang ilang linggo, nagpasya akong mag-resign. Mabuti na lamang at naintindihan ng amo ko ang kalagayan ko. Akala ko noon, iyon na ang katapusan ng mga kababalaghan sa buhay ko. Hindi ko alam na ang susunod kong mapapasukan ang magdadala sa akin sa pinakamatinding takot na naranasan ko bilang OFW. Sa awa ng Diyos, nakahanap agad ako ng bagong trabaho. Mas mataas ang sweldo. Pilipina rin ang amo ko. Tahimik siyang babae, matangkad, may edad na rin, at sa unang tingin ay maayos at disente. Maganda ang bahay, maluwag, tahimik ang paligid. Sa unang mga buwan maayos ang lahat. Wala akong kakaibang nararamdaman. Wala ring bangungot. Nagsimula lamang ang lahat nang papalapit na ang Holy Week. Isang araw, tinawag ako ni Madam sa kusina. Irene, kapag Holy Week na wag kang lalabas ng kwarto mo. Napatingin ako sa kanya. Po, bakit po? Ngumiti lamang siya pero may kakaiba sa mga mata niya. Basta sundin mo lang ako. Kung may marinig ka man, wag kang lalabas. Akala ko noon ay baka may tradisyon lamang siya o personal na paniniwala. Hindi ko na masyadong inisip. Pagsapit ng Sabado bago mag-Palm Sunday, pinadalhan niya ako ng bigas, dilata, tubig at maliit na electric stove sa loob ng kwarto. Parang pinaghahandaan ng ilang araw na pagkakakulong. Sinabi niyang huwag akong lalabas hanggat hindi sumasapit ang linggo ng pagkabuhay. Admin, doon na ako nagsimulang kabahan. Pagsapit ng Lunes Santo, tahimik pa ang lahat. Minsan may maririnig akong boses ni Madam mula sa sala. Parang may kausap siya. Sa una, akala ko ay nasa telepono lamang. Pero isang gabi, may narinig akong malinaw na sinabi niya. Huwag siya, ako na lang. Nanlamig ang buo kong katawan. Wala akong marinig na ibang boses maliban sa kanya. Parang may kausap siyang hindi ko marinig. Pagsapit ng Huwebes Santo, nagsimula ang kalabog. Mga gamit na tila nahuhulog, mga upuang hinihila, mga plato na parang binabato sa sahig. Kasabay ng mahinang iyak ni Madam. Naririnig ko rin ang boses niya. Irene,
huwag kang lalabas. Sa sobrang takot ko, nilako ang pinto at nagdasal lamang ako. Pero pagsapit ng Biyernes Santo ng hapon, biglang lumakas ang mga sigaw. May mga kalabog na parang may nagnanakaw sa bahay. May mga gamit na nahuhulog. May mga tunog na tila may nagwawala. Tapos narinig ko si Madam na sumisigaw. "Irene, huwag kang lalabas." Pero habang tumatagal, naririnig ko ang mahinang iyak niya. Admin, bilang kasambahay at bilang tao, hindi ko kinayang baliwalain iyon. Ang nasa isip ko, baka totoong nasa panganib si Madam. Baka may pumasok na magnanakaw. Baka may nanakit sa kanya. Lumapit ako sa pinto. Hinawakan ko ang doorknob. At sa sandaling ipipihit ko na sana ito, biglang may sumigaw mula sa labas. "Sige, buksan mo. At ikaw ang kukunin ko." Boses ni Madam. Pero may kakaibang tono. Parang may kasamang ibang boses. Mas malalim, mas malamig. Parang hindi tao. Bigla akong napaatras. Hindi ko binuksan ang pinto. Buong gabi akong nagdasal. Kinabukasan, Sabado de Gloria, mas lumala ang lahat. Mas malakas ang kalabog. Mas malakas ang sigaw. Mas malakas ang pagmamakaawa ni Madam. Hanggang sa hindi ko na kinaya, kumuha ako ng pamukpok na nasa sulok ng kwarto. At sa kabila ng matinding takot, binuksan ko ang pinto. Pagbukas ko, iyon ang pinakamatinding eksena na nakita ko sa buong buhay ko. Nasa gitna ng dining area si Madam. Nakasilid ang buong katawan niya sa isang maliit na dining chair. Admin, maliit ang upuang yon. Hindi ka siya ang isang normal na tao. Pero naroon siya. Nakasiksik, nakayuko, at dahan-dahang itinaas ang ulo. Pagtingin niya sa akin, hindi ko makakalimutan ang ngiti niya. Abot hanggang tenga. At nang magsalita siya, hindi na yon ang boses ni Madam. Ang sabi ng amo mo, "Huwag kang lalabas. Bakit ka lumabas?" Sa sandaling yon, alam kong hindi na si Madam ang kaharap ko. At doon ko unang naisip, sinaniban siya ng kung anumang hindi ko kayang ipaliwanag. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang sinusulat ko ang huling bahagi ng kwentong ito. Hindi ko makakalimutan ang itsura ni Madam noong gabing iyon. Nakasiksik ang buong katawan niya sa maliit na dining chair na hindi man lang kasya sa isang bata, lalo na sa isang matangkad na babae na gaya niya. Pero naroon siya, parang walang buto ang katawan, nakabaluktot sa paraang imposibleng gawin ng normal na tao. At ang nangiti niya, admin, hindi iyon ngiti ng isang tao. Abot hanggang tenga. Parang may nagtatagumpay. Parang may naghihintay lang na magkamali ako. Unti-unti niyang inilabas ang isang kamay mula sa pagkakasiksik sa upuan. Dahan-dahan siyang gumapang pababa habang titig na titig sa akin. Sa bawat galaw niya, pakiramdam ko ay nanghihina ang mga tuhod ko. Parang gusto kong tumakbo, pero hindi ako makagalaw. Bigla niyang sinabi sa boses na hindi sa kanya, "Lumabas ka rin pala. Matagal kitang hinihintay." Doon ko tuluyang napagtanto na hindi na si Madam ang kaharap ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Pero ang tanging pumasok sa isip ko ay ang pananampalataya ko. Nagsimula akong magdasal. Sa sobrang takot ko, halos pautal-utal kong binigkas ang Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty. Habang nagdadasal ako, napansin kong nagbago ang mukha ni Madam. Ang ngiti niyang nakakakilabot ay unti-unting napalitan ng galit. Bigla siyang sumabay sa dasal ko. Pero ang boses niya ay parang nangiinsulto. Parang ginagaya lamang ako. Parang tinutukso ang panalangin ko. Lalo akong nagdasal ng mas malakas. Sa pangalawang linya pa lamang ng dasal, bigla siyang napatumba sa sahig. Isang malakas na kalabog ang narinig ko. Parang nawalan siya ng malay. Hindi ko na inisip kung tutulungan ko ba siya o hindi. Sa totoo lang, nanaig ang takot ko.
Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko habang tuloy-tuloy ang pagdarasal. Nilak ko ang pinto. Buong gabi akong gising. Wala akong ibang ginawa, kundi umiyak at magdasal. Parang walang katapusan ang gabing yon. Paminsan-minsan, may maririnig akong mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Minsan parang may naglalakad. Minsan parang may mahinang pagkatok. Tok, tok, tok. Hanggang sa sumapit ang madaling araw. Bandang 1:00 ng linggo ng pagkabuhay, doon ko unang naramdaman na gumaan ang paligid. Parang nawala ang bigat sa hangin. Parang may umalis. Nagdasal muna ako bago dahan-dahang lumabas ng kwarto. Paglabas ko, admin, para talagang may bagyong dumaan sa buong bahay. Nagkalat ang mga upuan. Nakahandusay ang ilang gamit sa sahig. May mga nabasag na plato. May mga gamit na nakakalat sa sala. Pero ang pinakanagpatigil sa akin ay ang upuan. Iyong upuang pinagkasiksikan ni Madam. Buong-buo pa rin. Walang kahit anong sira. Walang galos. Doon ako lalo kinilabutan. Paano siya nagkasya roon? Paano nangyari ang lahat ng iyon? Paglingon ko sa gilid ng sala, nakita ko si Madam na nakahiga sa sahig. Mukha siyang pagod na pagod. Namumutla. Nang lumapit ako, dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Bigla niya akong niyakap at umiyak. Irene, pasensya ka na. Paulit-ulit niyang sambit habang umiiyak. Doon niya inamin sa akin ang lahat. Ayon sa kanya, mula pa raw noong 18 years old siya, ay sinusundan na siya ng mga nangyayaring yon tuwing Holy Week. Ang pamilya raw nila sa probinsya ay kilalang albularyo. Pero hindi raw sa Diyos nanggagaling ang pinagmumula ng kanilang kakayahan. May mga bagay daw na hindi dapat pinakikialaman. May mga kapangyarihang may kapalit. Nang dumating ang panahon na siya ang gustong pagmanahan ng kakayahan, tumanggi raw siya. Tumakas siya. Lumayo. Nagpunta sa ibang bansa. Pero taon-taon, tuwing Holy Week, sinusubukan pa rin daw siyang kunin. Kaya tuwing sasapit ang mga araw na yon, pinapalayo niya kaming mga kasambahay. Ayaw niya raw may madamay. Admin, hindi ko alam kung paniniwalaan yon ng iba. Pero matapos ang lahat ng nasaksihan ko, alam kong may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Nanatili pa rin ako sa kanya ng halos 1 taon. Sa totoo lang, mabait si Madam sa pang-araw-araw. Normal na normal ang buhay namin. Walang kakaiba, walang takot. Pero nang papalapit na naman ang sumunod na Holy Week, siya na mismo ang nagsabi sa akin, Irene, mas mabuti sigurong mag-resign ka na. Ayokong may mangyari sa'yo. Hindi na ako tumutol. Mas pinili kong umalis. Pag-uwi ko sa asawa ko, ikinuwento ko ang lahat. Pati siya ay kinilabutan. Pero isang bagay ang lagi kong pinanghahawakan hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat ng kababalaghang naranasan ko bilang OFW dito sa Dubai, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa bawat takot, sa bawat bangungot, sa bawat gabi na akala ko ay may mangyayaring masama sa akin, palagi niya akong iniligtas. Kaya hanggang na ngayon, iyon ang pinakamatibay kong baon bilang OFW sa ibang bansa. Hindi man natin maiiwasan ang takot, basta matibay ang pananampalataya at dasal, may Diyos na laging gagabay sa atin. Maraming salamat po, admin, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Irene. Minsan, hindi lang pagod sa trabaho at pangungulila ang kalaban ng isang OFW, kundi pati na rin ang mga karanasang hindi natin inaasahan. Pero gaya ng kwento ni Irene, ipinakita niya na sa kabila ng lahat ng takot at kababalaghan, ang matibay na pananampalataya at lakas ng loob ang naging sandigan niya para makaligtas. Kayo, kabayan, naniniwala ba kayo sa mga ganitong kwento? May naranasan na rin ba kayong kakaiba habang nagtatrabaho sa ibang bansa? I-comment ninyo sa ibaba kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan na
nakaabot ang ating mga kwentong OFW. At kung gusto ninyo ng isa pang matinding kwento ng isang OFW, panoorin ninyo ang susunod nating video na may pamagat na Pinay sa Dubai. Unti-unting nawasak ang pamilya habang nasa abroad. Siguradong isa na namang kwentong hindi ninyo malilimutan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.